Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Elohim. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Camarines. Isinilang sa pamilya ng mga magsasaka itong si Elohim. Nasa edad 11 na mga sandaling yun. Napakamasiyahin, kinagigiliwan ng mga tao sa baryo dahil napakamatulungin lalo na sa mga nakakatanda. Ito ang naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay. Minsan isang hapon, habang pauwi galing sa paglalaro, nakasalubong nito ang isang matandang babae. May bitbit na malaking bayong. Halatang nahihirapan sa kanyang dala. Nilapitan ni Elohim ang matanda at inalok ng tulong. Ale, mukhang mabigat yung dala mo ah. Saan mo ba dadalhin yung mga yan? Dadalhin ko sana sa kabilang ibayo itong mga alaga kong kuting. Medyo marami, kaya inilagay ko na lang sa bayong. Galing na po ko ron eh. Pero sige na nga po, tutulungan ko na kayong dalhin yung mga yan. Tara na po, baka abutan pa tayo ng dilim eh. Inihatid ng bata ang matanda hanggang sa tahanan nito. Matapos ay nagpaalam na itong tutuloy na sa pag-uwi. Ngunit habang paalis, biglang bumukas ang bayong at lumabas ang dalawa sa mga kuting. Magkaibang kulay. Ang isa ay simputi ng gatas, habang ang isa naman ay sing-itim ng dilim. Yung puting pusa ay merong asul na mga mata, habang yung itim naman ay may pulang mga mata. Tumakbo ang mga ito papunta sa kinatatayuan ni Elohim. Naupo sa harapan ng binata. Nako, mukhang nagustuhan ka ng dalawang yan. Kung gusto mo, sa'yo na lamang sila. Napangiti ang bata. Matagal na nitong gusto na magkaroon ng alagang pusa. Talaga po, matagal ko na din pong gustong magkaroon ng alagang pusa eh. Pero baka hindi ako payagan ni tatay. Huwag kang mag-alala. Pag nakita ng tatay mo yung tuta, siguradong hindi niya ito tatanggihan. Sige na, dalhin mo na yung mga yan. Baka gabihin ka pa. Siya nga pala, kunin mo din yung kahoy na ito. Palaruan mo sa mga pusa na yan para hindi sila mabagot. Masayang umalis si Elohim sa tahanan nito. Nagmamadaling umuwi. Pagkarating sa tahanan, marahang pumasok ang bata sa pinto. Sa kusina na ito dumaan para hindi mapansin ng ama. Ngunit ningid sa kanyang kaalaman na inaantay siya ng matanda. Bukang, ginagabi ka ng uwi ah. Masyado kang nawiwili sa paglalaro. Pasensya na po kayo tay. May tinulungan lang po akong matandang babae. Ganun ba? Ano naman yung tinatago mo dyan sa likod mo? Biglang kinabahan si Elohim sa tanong ng ama. Wala po tay. Mga laruan lang po ito. Sabay pakita ng kahoy na ibinigay na matandang babae. Ayos na sana ang lahat. Ngunit bigla na lang gumawa ng ingay ang kuting. Ayos ah. Patingin nga ng laruan mo. Ngayon ko lang nalaman na gumagawa pala ng ingay ang laruan. Wala nang nagawa pa ang bata, kundi sabihin sa ama ang totoo. Nilabas nito ang dalawang kuting. Humingi ng tawad sa ama dahil sa pagsisinungaling. Pasensya na po kayo tay. Hindi po ako nagsabi ng totoo. Binigay po sila ng matandang babaeng tinulungan ko eh.
Hindi nito inaasahan ang naging sagot ng ama sa kanya. Ano namang ipapangalan mo sa kanila? Ah, ano po yun, tay? Hindi mo ba nadinig ang sinabi ko? Ano ang pangalan ng mga alaga mo? Ah, opo. Yung itim po, papangalanan ko siyang Rebos. Yung puti naman, papangalanan kong si Sura. O sige, at dahil ikaw ang nagdala sa kanila dito sa bahay, ikaw din ang bahalang mag-intindi ng pagkain at kalat ng mga alaga mo. Sige na, bigyan mo sila ng makakain. Napangiti naman ang bata. Masayang pumasok ng silid. Pinakawalan nito sa sala ang 2 kuting. Inilapag sa sahig ang kahoy na ibinigay na matandang babae. Pinaglaruan naman ito ng 2 kuting. Napansin ng batang tila kumikislap ang kahoy ng kagatin ito ni Rebos. Nilapag ng kuting ang kahoy at inangilan. Nilapitan ito ni Elohim at dinampot. Teka, bakit parang may kakaiba sa kahoy na to? Pinagmasdang mabuti ng bata ang kahoy. Noong una, wala itong nakitang kakaiba. Ngunit nang tumagal, nakita nitong nagliwanag ang kahoy. Kaya nagulat ang bata at nabitawan ito. Nang bumagsak sa lupa, nagkaroon ng kakaibang liwanag mula sa labas ng tahanan at bahagyang paggalaw ng lupa. Maging si Mang Karte ay napabangon dahil sa biglaang pagyanig. Teka, ano nangyari? Hindi ko din po alam, tay. Bigla na lang kumidlat eh. Ang mabuti pa, papasukin mo na sa kubo yung mga kambing. Baka bumuhos ang ulan ngayong gabi. Lumabas ang bata para sundin ang utos ng ama. Habang isa-isang pinapasok ang mga alaga, nakadinig ng mahinang ingay sa Elohim na parang nagmumula sa naglilimlim na manok. Alam nito na walang manok ang ama, kaya nagtataka ang bata. Matapos papasukin ang mga alagang kambing, hinanap nito ang pinagmumula ng tunog. Inikot ang paligid ng kulungan, ngunit wala itong manok na matagpuan. Akmang palabas na ng kulungan ang bata nang makadinig naman ito ng angil mula sa kuting. Dali-daling tumakbo papasok ng tahanan ang bata. Medyo malayo ang kulungan ng mga kambing mula sa mismong bahay. Habang nasa daan, biglang hinarang ng kung anong nilalang ang bata. Nanigas sa kinatatayuan sa Elohim, habang ang nilalang naman naglalakad palapit sa kanya. Naaninag ng bata ang wangis nito sa pamamagitan ng nakasinding sulo. Ang ulo nito ay sa baboy ramo, habang ang katawan naman ay sa tao. Mahaba ang mga kamay, halos nakasayad na ito sa lupa. Pinilit na Elohim na sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Unti-unti nang lumalapit ang nilalang sa kanya. Ramdam na nito ang mainit na hininga ng halimaw sa leeg. Napapikit na lamang si Elohim dahil alam niya sa sarili na sigurado na ang kamatayan. Ngunit biglang napadilat ang bata nang madinig nitong umatungal ng malakas ang nilalang. Nanlaki ang mga mata nang makitang nakahandusay na sa lupa ang aswang, habang umuusok pa ang bunganga na parang tinusta. Nanghina ang tuhod ng bata dahil sa naramdamang takot. Napaupo na lamang ito sa lupa habang pilit na iniisip kung anong uri ng nilalang ang nakasagupa. Laking pagtataka ni Elohim dahil nasa likod ng nilalang ang 2 kuting. Kumakawag pa ang buntot habang tumatakbo papunta sa kinauupuan ng bata.
Kagat ng isa sa mga kuting ang laruan nitong kahoy. Kinuha ni Elohim sa bibig ng pusa ang laruan. Nakaramdam ito ng kakaibang enerhiya. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na binitawan ang laruang kahoy. Hinigpitan ng bata ang pagkakahawak hanggang sa unti-unting lumalakas ang daloy ng enerhiya. Hindi na kinaya ng bata ang biglaang pagpasok sa katawan, kaya nawalan ito ng malay. Nagising na lamang nang maramdaman ang pagtapik ng ama sa kanyang pisngi. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka napasigaw? Saka ano itong tumpok ng abo rito? Nagmulat ng mga mata sa Elohim. Nasilaw ito sa sikat ng araw. Umaga na po pala, tay. Hindi ko po alam kung anong nangyari. Pero sinalakay po kasi ako ng isang... Nasa na yung halimaw? Saka sinarebos at sura. Nakahinga ito ng maluwag nang makita ang dalawang kuting sa tabi ng matanda. Ngunit ang ipinagtataka nito kung nasa napunta ang nilalang na sumalakay sa kanya kagabi. Anong halimaw ba ang sinasabi mo, anak? Wala naman akong nakita dito kundi tumpok ng abo mula sa sinigaang dahon. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi ko nga din po alam kung ano yung nangyari kagabi, tay. Nawalan na lang po ako ng malay pagising ko. Umaga na pala. Simula ng araw na yun, hindi na humiwalay sa kanya ang dalawang kuting. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nang lumaki ang mga alaga nito. Mas malaki ang mga ito kung ihahambing sa ordinaryong kuting. Kakaiba din ang balahibo ng dalawa na nagbabago depende sa panahon. Tuwing tag-ulan ay kumakapal ito. Ngunit sa tuwing mainit naman ang panahon, nagiging manipis. Sa tuwing papasok sa paaralan sa Elohim, nakasunod lamang ang mga ito sa kanya. Nag-aabang sa pinto ng eskwelahan hanggang sa mag-uwian. Dala-dala din ng bata ang laruang kahoy para sa oras na babagot ang dalawa. Pinapalaro niya ito. Nakasanayan na ng mga tao ang dalawang alaga ng bata. Ngunit may mga kababaryo silang natatakot. Inirereklamo sa Elohim. Isang hapon habang naglalakad galing sa paaralan, sinalubong ito ng dalawang tanod. Hindi na pala natin kailangang pumunta sa bundok dahil nandito ka na. Ipinag-uutos ni Kapitan na ipahuli ang mga alaga mo. May mga nagrereklamo sa amin eh. Natatakot daw sila sa mga alaga mo. Po, hindi naman nananakit sina Rebos at Sura. Bakit po sila matatakot? Huwag ka naman daming tanong. Isuko mo na lang yung mga alaga mo. Kung hindi, masasaktan ka. Napalingon ang mga ito nang may biglang magsalita. Masasaktan ba ka mo? Bakit? Anong gagawin niyo sa bata? Tanong na matandang babae. Naglakad ito palapit kay Elohim. Kinuha mula sa kamay ng bata ang laruang kahoy. Huwag ka nang makialam dito, tanda. Hindi ako pumapatol sa mga kagaya mo. Kaya tumabi ka. Wika ng isa sa mga tanod habang winawasiwas ang hawak nitong baston. Ganon ba? Pasensya na. Pero pumapatol kasi ako sa mga mas bata sa akin. Nagalit ang mga tanod. Sinugod ang matandang babae. Ngunit hindi pa man nakakalapit ay bigla ang napaluhod ang dalawang lalaki. Na tila biglang bumigat ang katawan. Anang, ano pong nangyari sa kanila? Bakit po sila biglang natumba? Yan ang napapala na mga taong mataas ang tingin sa sarili. Tara na, umalis na tayo rito.
bago pa sila mahimasmasan. Naglakad palayo ang mga ito hanggang sa makarating sa tahanan ng matanda. Mabuti na lang po dumating kayo, Lola. Kung hindi, baka nasaktan na nila si Rebos at Sura. Yan ba ang ipinangalan mo sa kanila? Pasensya ka na kung ngayon lang ulit ako nagpakita sa'yo, ha? Marami kasi akong inaasikasong kuting. Opo, yun po yung pinangalan ko sa kanila. Ayos lang po yun, Lola, no? Siya nga pala, may sasabihin po ako sa inyo. Pero medyo matagal nang nangyari. Parang yun po yata yung unang araw na dumating yung mga pusa sa akin. O sige, iho, magkwento ka. Pero teka, kukuha lang ako ng makakain. Paniguradong gutom ka rin. Pumasok ito ng tahanan at kumuha ng makakain. Matapos ay naupo ito sa tabi ni Elohim. Matagal na tayong magkakilala pero hindi mo pa nasasabi ang pangalan mo. Oo nga po pala, no? Ako nga po pala si Elohim. Kayo nga din po eh. Hindi ko pa alam yung pangalan nyo. Ang pangalan ko ay Bituin. Pero kumain ka muna. Siya nga pala, magkwento ka nga tungkol sa dalawa mong alaga. Ikwinento ng bata ang mga nangyari simula nang dumating ang dalawang kuting. Nangyari po yun nang nagpapapasok ako ng kambing. May umatake po sa aking nilalang. Hindi ko po alam kung saan ang galing eh. Pero kamuntikan niya na akong sakmalin. Akala ko po, mamamatay na ako eh. Pero pagdilat ko, nakita ko na lang na wala na yung halimaw. Tapos naroon yung dalawang kuting. Dala-dala yung laruan nilang kahoy. Hinawakan ko po yun tapos po, nawalan ako ng malay. Hindi ko na po alam yung sunod na nangyari. Isang hindi kilalang nilalang ang sumalakay sa'yo. Ano naman ang itsura? Yung ulo po parang sa baboy, tapos mahaba po yung kamay at makapal yung balahibo. Ang nilalang na humahabol sa'yo, isang uri ng aswang. Siguro nga oras na para malaman mo ang totoo, Elohim. Pasensya ka na kung hindi ko ito sinabi sa'yo kagad. Pero hindi pangkaraniwang pusa ang dalawang yan. Sila ang mga gabay ng sandatang ito. Wika ng matanda habang pinapakita kay Elohim ang kahoy na laruan. Medyo natawa naman ang bata. Yan? Paano pong magiging sandata yung laruang kahoy na yan? Hawakan mo ang kahoy. Isipin mong mabuti yung nangyari bago ka nawala ng malay. Wika ni Aling Bituin, sabay abot ng kahoy kay Elohim. Kinuha naman ito ng bata. Inisip kung ano ang nangyari na mga sandaling yun. Bigla itong nakaramdam ng kakaibang enerhiyang dumadaloy mula sa laruan papunta sa kanya. Pagdilat ng bata, nanlaki ang mga mata nito nang makita kung ano ang hawak-hawak. Siguro naman naniniwala ka na sa sinasabi ko, ano, iho? Isang uri yan ng sinaunang kahoy. Daang taon nang nakalubog sa ilalim ng karagatan. Dahil nakababad ito sa tubig alat, nagkaroon ng likas na kakayanan ng kahoy na humigop ng enerhiya mula sa mga elementong nakapaligid. At kung titignan, iho, marahil yan ang hinahabol ng aswang at posibleng dahilan kung bakit ka sinalakay nang gabing dinala mo sina Rebos at Sura sa inyong tahanan. Napalingon naman sa Elohim sa dalawang kuting. Kung ganun, paano naging gabay ng sandata yung dalawang kuting? Hindi ba sabi nyo? Hindi na naituloy ng bata ang sasabihin dahil pinutol na ito ni Aling Bituin.
Kung sinabi ko sa'yo ang totoo noon, hindi ka maniniwala ano? Kaya pinalabas ko na alaga ko silang dalawa. Pero ang totoo, nakatakda na silang makasama mo simula nang ipinanganak ka. Tumayo ito at naglakad papunta sa dalawang kuting. Laking gulat ni Elohim nang biglang nagliwanag ang katawan ng matanda. Napatakip pa ng mata ang bata at nang humupa ang liwanag, tumambad ang isang magandang babaeng nakasuot ng mahabang kumikinang na damit. Nasaan si Aling Bituin? Sino ka? Anong ginawa mo sa kanya? Huminahon ka, Elohim. Si Aling Bituin at ako ay iisa. Matagal na kitang minamatyagan at masasabi kong nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ko bilang tagapangalaga ng mutyang yan. Bakit naman po ako? Wala naman akong kaalaman tungkol sa mga ganyan. Tignan mo ang hawak mong sandata. Ang mutyang nasa loob niyan may sariling buhay. Marunong itong mamili ng kanyang magiging tagapangalaga. At ikaw ang pinili nito maging ng dalawang gabay. Sa tingin mo, aksidente lang na naibigay mo ang kanilang mga pangalan. Sino po? Si Rebos at Sura? Oo, Elohim. Yan ang totoong pangalan ng dalawang gabay. Kailangan mo sila sa magiging misyon mo. Ito ang buhay na nakatadhana sa iyo. Kaya yayakapin mo ng buo at gampanan ng tungkuling nakaatang sa iyo. Pero paano ko pong gagawin yun? Ang bata-bata ko pa. Tsaka wala naman po kong kaalam-alam. Hayaan mo ang sandata mismo ang maging guro mo. Kung sakali ba, magkikita pa tayo. Marami pa akong katanungan at alam kong ikaw lang yung makakasagot na mga yon. Huwag kang mag-alala. Palaging nandyan si Aling Bituin para sa'yo. Mag-iingat ka at gabayan ka nawa ng may lika. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay naglaho ang magandang babae. Maging si Aling Bituin, hindi na din nakita ng bata. Napatingin naman ito sa dalawang alaga at kinausap. Sura, Rebos, mukhang nakatadhana talaga yung pagsasama natin. Tulungan nyo na lang akong tuparin yung misyon ko. Matapos ay umuwi na ito ng tahanan. Aba, himala at maaga kang nakauwi ngayon Napagod po kasi ako sa paaralan, tay. Saka hinarang din ako ng mga tanod kanina. Sinabi nila sa akin na kailangang hulihin si Rebos at Sura dahil natatakot daw po yung mga tao. Bakit? May ginawa ka ba sa baryo na naging sanhi ng takot sa mga tao? Yun nga din po yung pinagtataka ko. Dahil wala namang ginagawa si Rebos at Sura Naku, mga naiinggit lang sila sa alaga mo. Hayaan mo't ako ang kakausap kay Kapitan. Sige na anak, maglinis ka na ng katawan at kainin mo ang meriendang ginawa ko. Kinagabihan, habang nagpapaantok, napansin ng bata ang dalawang alaga. Hindi ito umaalis sa loob ng silid. Bagay na ipinagtataka ni Elohim dahil bago ang pangyayari, sa labas ng bahay natutulog ang dalawang pusa. Uy, anong nangyayari sa inyo? Bakit dito kayo natulog sa kwarto ko? Hindi nito inaasahan ang susunod na mangyayari. Napag-utusan kami ng diwata na wag aalis sa tabi mo dahil maraming masamang elemento ang naghahangad ng kapangyarihang meron ka. Wika ni Rebos. Napabangon sa higaan si Elohim. Tinignan ang mga alaga.
Nakadapa sa sahig ang mga ito at mahimbing nang natutulog. Alam kong ikaw ang nagsalita, Rebos. Kaya sumagot ka. Ngunit wala sa mga pusa ang sumagot. Teka, Guni-guni ko lang yata yun eh. ay nako, bahala na nga. Babalik na sana ito sa pagkakahiga nang makarinig muli ng isang tinig. Huwag kang mag-alala. Hindi guni-guni ang lahat. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Napatingin si Elohim sa mga kuting at nakitang nakatitig sa kanya si Sura. Napangiti na lamang ang bata at sinabi, Sinasabi ko na nga ba may kakaiba sa inyo. nahiga ang bata. Nakatulog ng nakangiti dahil napatunayan nito sa sarili. Nakakaiba ang mga alagang pusa at totoo ang lahat ng nangyayari. Kinabukasan, maagang pumasok ng paaralan si Elohim. Dahil sa naging banta sa dalawang alaga, kinausap niya ang mga ito. Sura, Rebos, magpaiwan na nga muna kayo rito sa bahay. Delikado kasi kung sasama kayo sa akin eh. Baka pag inita na naman tayo ng mga tanod. Nasa sayo naman kung gugustuhin mo kaming lumaban o hindi. Pero isang bagay lang ang hindi namin gagawin. At iyon ay ang mawala ka sa paningin namin. Mahigpit na bilin ng diwata na huwag kaming hihiwalay sa'yo. Sinasabi ko na nga ba, boses mo yun narinig ko kagabi. Alam ko, sinisiguro nyo lang yung kaligtasan ko. Pero delikado din yung magiging lagay nyo kung sakaling makita tayo ng mga tanod. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kami magpapakita sa kanila eh. Ngayong alam mo na ang totoo naming pagkatao. Manood ka kung ano yung magagawa namin. Sa isip-isip ni Elohim, mas mabuting malaman niya ang totoong kakayanan ng mga alaga. Kaya hinayaan niyang sumama ang mga ito. Habang naglalakad, nakasalubong ng bata ang dalawang tanod. Ngunit hindi naman nagsalita pa ang mga ito na tila walang nakikita. Alam ni Elohim na nakasunod sa kanya ang dalawang malaking alaga. Kaya nanibago ito dahil walang pumapansin sa kanila. Habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada papunta sa paaralan. Siguro naman ngayon, alam mo na yung sinasabi naming kakayanan. Napansin ko nga hindi kayo nakita ng dalawang tanod ah. Anong ginawa nyo? Ang tawag sa kakayanang yun, sa bulag. Nawawala kami sa paningin ng mga pangkaraniwang tao. Pero nakikita mo kami at nararamdaman. Pangkaraniwang kakayanan lang namin yung sa bulag. Mas marami pa kami magagawa. Pero syempre, nakadepende yun sa sitwasyon. Hindi namin pwedeng gamitin yung mga kakayanang to sa walang kwentang bagay. Naiintindihan ko naman yung sinasabi nyo. Medyo naninibago lang ako sa mga nangyayari. Pero masasanay din siguro ako sa pagtagal. Normal na araw lamang din yun para kay Elohim. Matapos ang klase, kagad na itong umuwi. Tila nawala na din sa isipan ng bata ang paglalaro. Unti-unting nagbabago ang pananaw ni Elohim sa buhay. Maging si Tatay Basilio, napapansin ang malaking pagbabago nito. O himala, hindi ka na yata ginagabi sa paglalaro. Anong nakain mong bata ka? Naisip ko po kasi na mas marami pa akong dapat gawin dito sa bahay. Kagaya na lang ng pagpapakain ng mga kambing. Kaya ko naman pong gawin yun. Kaya hindi ko na iaasa sa inyo. Aba, nagbibirata na talaga itong anak ko ha. Maganda yan anak, ipagpatuloy mo lang. Napangiti lang si Elohim sa sinabi ng ama. Matapos ang lahat ng mga gawain, naupo ang bata sa sala upang magbuklat ng mga aklat.
habang ang dalawang alaga naman naglalaro sa isang sulok. Biglang natigilan ang mga ito at inaamoy-amoy ang hangin. O Sura, Rebos, anong problema? Dali-daling tumakbo ang dalawa palabas ng tahanan. Sinundan ito ni Elohim. Nakita nitong may lalaki sa labas ng bakuran. Huwag kang lalabas ng bahay, Elohim. Hindi siya pangkaraniwang tao. Wika ni Sura mula sa kinatatayuan. Natanong ng bata kung ano ang kailangan ng kanilang hindi inaasahang panauhin. Magandang gabi po, Manong. Sino po bang hinahanap nila? Hindi nagsalita ang lalaki. Sa halip, itinuro siya nito. Elohim, pumasok ka sa bahay. Bilisan mo. Marahan namang naglakad ang lalaki papasok ng tahanan. Nang tumapat ito sa liwanag na nagmumula sa sulo, napagtanto ni Elohim na totoo ang sinasabi ng alaga. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki habang nakangiti ng nakakaloko. Panay din ang pagtulo ng laway habang ang mga kamay ay pilit inaabot sa Elohim. Dinambay ito ni Sura, samantalang si Rebos naman nakabantay sa harapan ng bata. Dali-daling kinuha ni Elohim ang kahoy at nilabas ang sandata. Huwag kang lalabas, Elohim. Hindi nag-iisa ang nilalang na yan. Mas lalong kailangan kong tumulong, Rebos. Isa pa, gusto ko ding makita yung kakayanan ng mutya na ito. May punto ang sinasabi mo, pero hindi ito ang... Elohim! Hindi na ituloy ni Rebos ang sasabihin dahil biglang tumakbo papunta sa nilalang ang bata. Laking gulat ng dalawang pusa nang biglang naglabasan ang iba pang kasama ng nilalang. Maging si Elohim, nakaligtaan ang sinasabi ng mga alaga na hindi nag-iisa ang kalaban. Sinasabi ko na sa'yo na hindi sasalakay ng mag-isa ang kalaban. Wika nito habang dinadamba ang isa sa mga aswang. Napakadami ng bilang ng mga ito. Ang ilan ay nagtatago pa sa mga puno. Anong kailangan nila sa atin? Bakit sila sumugod dito? Mamaya ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, harapin na muna natin ang mga ito. Wag na wag mong hahayaang masugatan kagamit ang kanilang mga kuko. Malakas ang kamandag nilang taglay. Maliwanag, Rebos. Nanlaki ang mga mata ng kalaban nang bigla na lang maging nagliliwanag na espada ang hawak nitong kapirasong kahoy. Nagulat din si Elohim dahil tila kabisado niya ang paggamit ng espadang ito. Iyon ang unang pagkakataon. Ngunit pakiramdam ni Elohim, maraming beses niya na itong nagamit. Nabigla rin ang bata sa taglay niyang bilis. Nagagawa nitong lumusot sa napakaraming kalaban sa pamamagitan lamang ng ilang hakbang. Pinagtataga nito ang mga kalaban at bawat matamaan, kagad natutupok. Nagsipagpulasa na ang ibang mga kalaban dahil sa takot sa hawak na sandata ng bata. Hahabulin pa sana ni Elohim ang mga ito. Ngunit hinarang siya ng dalawang alaga. Huwag ka nang humabol, Elohim. Hayaan mo silang makatakas para makarating sa iba nilang mga kasama ang nangyari. Magdadalawang isip ang mga aswang na suguring ka sa lugar na ito. Lalo pat alam nilang nagagawa mo ng gamitin ang espada. At yan din ang dahilan kung bakit sila nandito. Kung ganon, talaga palang ito ang habol nila. Totoo pala yung sinasabi ng diwata. Pero bakit? Ang mga mutya, may kakayanang magbigay lakas sa taong may tangan nito. May mga aswang na nagnanais magtangan ng mga mutya dahil kailangan nila ng karagdagang lakas.
para makipagsabayan sa mga kapwa nila aswang. May mga kalahi din silang walang kakayanang pagalingin ng sarili. Kailangan nila ng tulong mula sa mga mutya para gawin yun. Naputol ang usapan ng mga ito nang biglang dumating si Tatay Basilio. Oh, ano ginagawa niyo rito sa labas? Gabing-gabi na. Wala po. Naisipan ko lang na magpahangin dito para presko yung katawan ko bago matulog. Kayo tay, saan po kayo nanggaling? Doon kina Mang Matias. Namatay yung kapatid niyang si Badong. Hindi daw alam yung dahilan. Medyo napasarap yung usapan. Kaya namang ginabi na ako ng uwi. O siya, papasok na ako at medyo naparami ang ininom namin ha. O siya, mauuna na akong pumasok at inaantok na ako. Matapos ay pumasok na ito sa loob ng tahanan. Nakahinga naman ng maluwag sa Elohim dahil hindi na naabutan ng ama ang pagsalakay ng mga aswang. Kinabukasan, araw ng Sabado, dahil walang pasok ay pumunta ang bata sa loob ng kakahuyan para manguha ng mga tuyong sanga na ginagamit pang gatong. Kasama pa rin ito ang 2 pusa. Kasalukuyang nagpuputol ng tuyong sanga ang bata nang makarinig ito ng ingay na mga nagsisigawang mga kalalakihan. Nasa gawing tuktok ito ng burol, kaya tanaw ang nangyayari mula sa ibaba. Nakita ni Elohim ang mga kalalakihang tila may kung anong hinahabol. Inabangan ito ang mangyayari. Nagulat nang makita kung ano ang tinutugis ng mga kalalakihan. Si Aling Bituin yun Halika, tulungan natin siya. Matapos ay tumakbo ito pababa ng burol. Hindi na nagawang pigilan ng 2 pusa nang makita ng mga kalalakihan ang bata. Napahinto ang mga ito. O ikaw, huwag kang makialam kung ayaw mo masaktan. Sandali lang po, ano po bang kasalanan ng matanda sa inyo? Bakit niyo siya hinahabol? Bumunot ng baril ang lalaki. Itinutok sa kanya. Sinabi ko nang huwag kang makialam Sa oras na makatakas yung aswang na yon, ikaw ang malilintikan sa amin. Kinausap naman ito ng isa sa mga kasamahan. Manong Tonyo, makakatakas na yung matanda. Hayaan mo na yung isang yan. Hinabol ng mga kasamahan nila si Aling Bituin. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, nakasama na ng matanda ang 2 alaga ni Elohim. Magpaiwan ka, Pablo. Kakailanganin ko ang tulong mo rito Hindi natin sila pwedeng hayaan dahil nakita at nadinig na nila yung pangalan natin. Nilapitan nito ang bata. Akmang hahawakan, ngunit laking gulat na mga kasama nito dahil biglang tumilapon si Tonyo. Manong, anong nangyari? May mabigat akong enerhiyang naramdaman. May mataas na uri ng depensa ang batang to. Mag-iingat ka. Siguro kasamahan niya yung matanda. Pasensya na, dahil hindi ko hahayaang saktan nyo yung matandang yon. At sa mga oras na ito, malamang gutay-gutay na yung katawan ng mga kasama mo. Narinig nitong nagsigawan ang mga kasamahan. Sinundan pa ng putok ng baril. Teka, anong ginawa mo sa kanila? Magsalita ka! Wala akong ginawa sa kanila, pero hindi ko alam sa mga alaga ko. At kung hindi kayo makikinig sa akin, baka yun din ang kapalarang sapitin ninyo. Wika ni Elohim, sabay labas ng kapirasong kahoy. Sinasabi ko na nga ba talagang may kakaiba sa'yo. Pablo, umatras na muna tayo. Hindi natin kakayanin yung batang yan. Ngunit napakatigas ng ulo ni Pablo. Binunot nito ang itak at sinugod ang bata. Pagkalapit pa lamang ni Pablo kay Elohim, bigla na lamang itong tumalsik at tumama sa puno.
Nakatayo lamang sa Elohim na mga sandaling yun habang nakatitig sa naghihingalong si Pablo. Binalaan ka na ng kasama mo pero hindi ka nakinig. Hindi makatayo si Pablo mula sa pagkakatalsik. Lumalabas na rin ang dugo sa bibig at ilong nito. Dali-daling hinila ni Tonyo ang kasama dahil kung magtatagal pa ito, maaaring sumabog na ang ulo ng binata. Tandaan mo, babalik ako at sa muli nating pagkikita, sisiguraduhin kong ikaw ang babagsak. Kaya huwag kang pakampante sa kung ano yung meron ka ngayon. Hinayaan ng batang bitbitin nito ang kasamahan palabas ng gubat. Maya-maya ay dumating ang dalawang pusa kasama si Aling Bituin. Anong ginagawa niyo sa gubat? Alam mo namang delikado dito, iho, hindi ba? Ako nga po yung dapat magtanong niyan sa inyo. Bakit po kayo hinahabol ng mga taong yun? Ano po ba yung kailangan nila sa inyo? Ang pangkat ni Tonyo, kilala bilang mahusay na manunugis ng mga aswang. May nakarating sa kanila na balitang isa ako sa mga aswang na pumapatay rito sa bayan. Kaya tinugis nila ako. Dinala ko sila sa gubat para sana dito turuan ng leksyon. Kaso dumating kayo. Nangangahoy lang po kami rito. Nakarinig ako ng sigawan at nang makita ko, kayo na po pala yung hinahabol ng mga kalalakihan. Tara, lumabas na po tayo rito. Habang nasa daan palabas ng gubat, kinausap ni Aling Bituin ang bata. Siguradong alam na ni Tonyo na ikaw ang may hawak ng mutya at ibabalita niya ito kay Arturo. Mas mapanganib ang taong yon, Elohim. Kaya manatili kang alerto sa lahat ng oras. Bakit naman po nila hinahanap yung mutya? Kagaya ng mga aswang, gusto din nilang makuha ang kapangyarihang taglay nito. Si Arturo naman, isang mahusay na mambabarang. Ilang beses na din kaming nagkaharap. Sinubukan ding kunin ng taong yon ng mutya sa akin. Pero nabigo siya. Dahil dumating sina Sura at Rebos. Oo nga no, hindi nyo pa naikwento kung saan nanggaling sina Sura at Rebos. Ang dalawang pusang yan, nagmula sa kabilang dimensyon. Tinawag sila ng mutya para maging gabay. Nang mga oras na lumakas na ang kapangyarihan ng mutya, nasa loob ng banal na kahoy na ito. Nagkaroon ito ng kakayanang tumawag ng gabay mula sa kabilang dimensyon. At yon ang dalawa mong alaga. Nang makarating sila sa gilid ng daan, nagpaalam na si Aling Bituin dahil hindi na ito maaaring magpakita sa mga tao. Aling Bituin, magkikita pa ba tayo ulit? Maaaring hindi na, Elohim. Delikado para sa akin ang magpakita sa mga tao. Marahil sa mga sandaling ito, laganap na sa mga manunugis ang nangyari. Maaari ding manganib ang buhay mo. Pero wag kang mag-alala dahil nariyan sina Sura at Rebos na magtatanggol sa'yo. Alam ko naman po yun, Aling Bituin. Wag po kayo mag-alala. Mukhang tama po yung sinabi nyo noon. Kusang lalabas yung kakayanan ng sandata kapag nasa panganib yung buhay ko. Poprotektahan ka ng sandata at mga gabay nito hanggang sa araw na magawa mo ang iyong misyon. Palagi mo lang pakatatandaan na huwag mo itong gagamitin sa ikapapahamak ng iba. At isaalang-alang palagi ang kapakanan ng nakararami. Sige na. Bumalik ka na sa inyong tahanan. Matapos ay naging usok ang katawan nito. Tuluyang naglaho sa hangin. Nalungkot si Elohim dahil maaaring hindi na sila magkita ng matanda. Ngunit gayunpaman, kahit papano ay may mga alaala itong naiwan sa kanya. Pagkarating sa tahanan, nakita ni Elohim na may kausap na dalawang lalaki ang ama.
Marahan itong lumapit at narinig na may hinahanap ang mga ito na dalawang malaking pusa. At sino naman kaya yung mga taong to? At bakit nila kayo hinahanap? Naaamoy ko sa kanila si Tonyo at may isa pa akong presensyang nararamdaman mula sa malakas na bertud. Mag-iingat ka, Elohim, dahil hindi sila pangkaraniwang tao. Maraming salamat, Sura. Ang mabuti pa, lapitan natin sila. Nang tuluyang makalapit, narinig niya ang sinabi ng isa sa mga lalaki. Kung makikita mo ang pusang sinasabi ko, ipagbigay alam nyo kay Kapitan at siya nang bahalang magparating sa amin. Maraming salamat. Mauuna na kami. Matapos kausapin si Tatay Basilio, umalis din kagad ang mga ito. Kinuha naman ng bata ang pagkakataon para kausapin ang ama. Hinahanap na mga kalalakihan niyang alaga mo. Saan ba kayo nang galing? At ano na naman ang ginawa niyong kalokohan? Sa gubat lang po, Tay. Nanguha kami ng mga panggatong at wala po kaming ginawa ng mga alaga kong masama. Kasama ko lang po sila buong araw. Nakausap ko na si Kapitan tungkol rito. Ang akala ko maayos na ang lahat. Pero nagpadala pa din siya ng mga tao para ipahuli sina Sura at Rebos. Ano ba kasi ang meron dyan sa mga alaga mo? At maraming tao ang naghahangat. Naiinggit nga lang po sila, Tay. Hayaan na po ninyo. Magsasawa din yung mga yan sa paghabol sa mga alaga ko. Ilang araw ang nakalipas. Matapos ang mga kaganapan, palagi nang may nagtatanong sa matanda tungkol sa dalawang pusa hanggang sa isang hapon. Papauwi ito galing sa paaralan. Isang lalaki ang nakasalubong ni Elohim. Mawalang galang na sayo, iho. May nakita ka bang dalawang malaking pusa sa lugar na ito? Ang sabi kasi ng mga taga-baryo, madalas nilang makita ang mga yon dito. Nagbabaka sakali lang akong may alam ka. Naku, marami pong malaking pusa akong nakita kaya hindi po ako sigurado kung ano yung hinahanap nyo. Ganun ba? May malaking pabuya sa akin ang taong makakapagturo ng kinaroroonan nila. Baka sakaling nakita mo, ipagbigay alam mo lang kay Kapitan. Sige po, mauuna na ako ha. Akmang aalis na sana ito nang mapansin ng lalaki ang hawak niyang kahoy. Sandali lang, napakagandang kahoy naman niyang hawak mo. Maaari ko bang matignan? Naku, wala lang po ito. Laruan ko lang po. Sige na, mauuna na po ako ha at hinihintay na ako ni Tatay. Nako, sayang naman. Gusto ko pa naman sanang bilhin ang laruan mong yan. Pinagmasdang mabuti ni Elohim ang wangis nito. Base sa panlabas nitong anyo, natukoy ng batang mula ito sa mataas na antas ng lipunan. Pasensya na, pero hindi ko po pinagbibili yung laruan ko. Sige na po ha, mauuna na po ako. Dali-dali itong naglakad papalayo. Napansin itong wala sa tabi niya ang mga alaga. At nang makalayo sa lugar, muling nagpakita ang mga ito. Elohim, naaamoy ko sa kanya si Tonyo at pamilyar din yung samyo ng taong yun. Masama din yung kutob ko sa kanya. Tara na, baka may nangyaring masama kay Tatay. Galing siya sa direksyon ng bahay natin. Dali-daling tumakbo si Rebos para siguruhing ligtas sa matanda. Pagkarating sa tahanan, nakahinga ng maluwag ang bata dahil nakita niyang nagwawalis sa bakuran ang ama. Nakasalubong mo ba yung lalaki kanina? Mukhang mayaman Magara ang kasuotan. Opo, Tay. Nakasalubong ko nga po siya. Nagtanong din ba tungkol kina Sura at Rebos?
Dumaan din ba siya rito? Oo, pero hindi ako kinausap. Huminto lang siya sa harapan ng bahay natin. Tapos tumingin sandali at umalis na rin. Lalapitan ko pa nga sana. Kaso, hindi naman ako pinansin. Kaya hinayaan ko na lang. Wala itong alam sa mga nangyayari. Ngunit hinayaan na lamang ito ng bata. Sa ganung paraan alam niyang ligtas ito laban sa mga taong naghahanap sa kanya. Matapos makausap ang ama, nagpunta si Elohim sa kulungan ng kambing at doon kinausap ang dalawang alaga. Kailangan nating ilayo sa bahay yung mga taong naghahanap sa atin. Kung hindi, baka madamay si tatay. Wala siyang alam sa mga nangyayari. Yun nga din yung iniisip ko, Elohim. Delikado ang kalagayan ng tatay mo. Kung sakaling sumugod sila rito. Ano nating gagawin yun? Hindi nga natin alam kung kailan sasalakay ang mga kalaban. Tama si Rebos. Wala tayong ideya sa mga plano nila. At paniguradong bigla na lang silang sasalakay. Kung gayon, ano ang naiisip niyong paraan? Ang pinakamabisang solusyon, manatili tayo rito sa bahay. Kailangan lang nating protektahan yung buong paligid. Kaya kong gawin yun. Ngunit isang oras lang ang maaaring itagal ng depensa ang gagawin ko. Sa palagay ko, sobra na yung isang oras. Maganda kayo. Mukhang mahaharap tayo sa malaking labanan. Ng mga sumunod na araw, wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy lamang ang buhay ni Elohim. Pumapasok sa eskwela, nakikipaglaro. Ngunit hindi ito nagpakakampante. Alam niya na anumang oras, maaaring dumating ang mga kalaban. Hanggang sa dumating na ang hinihintay na pagkakataon ni Elohim. At sa hindi inaasahang sitwasyon, kapistahan ng baryo. Maraming tao ang dumadayo mula sa ibang bayan para dumalo. Naglalakad sa kabisera si Elohim nang muli nitong makita ang lalaki. Sa pagkakataong yun, nakatitig lamang ito sa kanya habang nakangiti ng nakakaloko. Binaliwala ito ng bata. Wala siyang alam sa totoong pagkatao nito. Akmang aalis na sana, tutuloy sa pamamasyal nang makita nitong inaakbayan ng lalaki si Tatay Basilio. Nanlaki ang mga mata ni Elohim. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng ama. Ngunit biglang dumaan ang napakaraming tao. Nawala sa patingin ng bata ang mga lalaki, kasama si Tatay Basilio. Hinanap ng bata ang mga ito. Nakitang naglalakad palayo sa mga tao. Dali-daling sinundan ni Elohim ang ama. Nakarating ang bata sa liblib na bahagi ng baryo. At dito nakitang nakatayo ang lalaki kasama ang ama. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang batang sinasabi ni Tonyo. Bago ang lahat, hayaan mo muna akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Arturo. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa pamangking kong si Pablo. Sa nakikita mo, hawak ko ang iyong ama at maaari ko siyang patayin. Pero nasa iyo ang pasya. Kaya ano ang pipiliin mo? Buhay ng iyong ama o ang mutya? Nagpakita ang dalawang pusa sa tabi ni Elohim. Lalong natuwa si Arturo. Tumawa ito ng malakas habang itinuturo ang mga ito. Elohim, ano bang nangyayari? Anong kinalaman mo rito? Ngunit pinatahimik ito ni Arturo. Tumahimik ka kung ayaw mong mapaaga ang pamamaalam mo. Bitawan mo ang tatay ko. Kung hindi, sasamain ka sa akin. Wika ng bata, sabay labas ng sandata.
Ang mutya, ibigay mo sa akin ang sandatang yan kung gusto mong mabuhay ang iyong ama. Hindi ko na uulitin. Kung ayaw mong samain, bitawan mo ang tatay ko. Wala ka sa sitwasyon para magbanta. Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko kung mahalaga sa iyo ang buhay na matandang to. Napaisip si Elohim. Naalala ang plano. O sige, pumapayag na ako. Pero wala sa akin ang mutya. Kaya ko lang gamitin yung kapangyarihan nito kahit malayo sa akin. Itinago ko sa bahay yung sandata. Kung gusto mo itong makuha, sumunod ka sa akin. Huwag mong bilugin ang ulo ko, bata. Hindi mo ko maluloko. Di bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pero kung interesado ka, sundan mo ko sa bahay. Matapos ay naglakad na ito palayo. Tiniis nito ang ama kahit anong pagmamakaawa ng matanda. Pagkarating sa tahanan, tumayo si Elohim sa bakuran habang hawak-hawak ang kapirasong kahoy. Kagaya ng inaasahan, dumating si Arturo at sa pagkakataong yun, kasama na nito si Tonyo. Mabuti naman at napag-isipan mo ng maayos. Heto ang sandatang hinahanap mo. Pakawalan mo ang tatay ko at ibibigay ko sa iyo to. Habang itinataas ang kapirasong kahoy. Gusto ko ang batang ito, Tonyo. Matalino, magaling makipagnegosasyon. Pero kung sa tingin mo kakagatin ko ang patibong mo, nagkakamali ka. Naglabas ito ng patalim. Akbang sasaksakin na sana si Mang Basilio. Nang biglang bumulusok ang kakaibang liwanag mula sa kalangitan. Nagulat ang mga ito at sa lakas ng pagkakatama sa lupa, tumilapon ang mga kalaban. Nagtataka ka siguro kung paano ka nakapasok sa patibong ko, no? Tignan mo ang kapaligiran, Arturo. Kayong dalawa lang ni Tonyo ang nandito. Hindi maaaring pumasok ang mga alagad mo. Balot ng depensa ang paligid, kaya hindi ka rin makakalabas. Pinaglapat ni Arturo ang kanyang mga kamay na tila nagdarasal. Naglabasan ang mga kulisap sa lupa. Gumapang ang mga ito papunta kay Mang Basilio at kinuyog ang matanda. Ako nang bahala sa iyong ama. Harapin niyo ni Sura ang taong yan. Tumakbo ito papunta sa matanda. Nagliwanag ang buntot at mga mata. Mula sa kalangitan, bumulusok ang kakaibang liwanag sa buntot ni Rebos at tumawid papunta kay Tatay Basilio. Natupok ang lahat ng mga insektong nakabalot sa matanda. Nawalan ito ng malay, kaya naman mabilis itong hinatak ni Rebos palayo. Pakela merong aso, huwag mong galawin ang bihag ko. Akmang aatake na sana ito kay Rebos nang biglang sumugod si Sura. Kami ang harapin mo. Kagaya ng ginawa ni Rebos. Mula sa kalangitan, muling bumagsak ang kakaibang liwanag at binuga ito kay Arturo. Ngunit nagawa itong sanggain ng mambabarang gamit ang ugat ng mga puno sa paligid. Ibinaba nito ang ginawang pananggalang at nang tumingin sa kinaroroonan ni Elohim, wala na ito. Sinong hinahanap mo dyan, Arturo? Nandito ako eh. Inundayan nito ng taga si Arturo. Ngunit humarang si Tonyo. Hindi ganun kadali yung gusto mong gawin. Dadaan ka muna sa akin bago mo mapatay si Arturo. Wika ni Tonyo habang hawak ang kamay ni Elohim. Magaling, Tonyo. May pakinabang ka din pala. Sige na, ikaw nang bahala sa mga yan at gagawin ko ng paraan kung paanong makakapasok ang aking mga tauhan.
Nag-usal ito ng mga dasal. Pilit sinisira ang ginawang depensa ni Rebos. Kailangan mong magbadali, Elohim. Anumang oras, maaari nang masira ang depensa. Itinulak ng bata si Tonyo. Gamit ang nagliliwanag na espada, pinugutan niya ito ng ulo at nilingon si Arturo. Arturo, hindi ba't ito ang gusto mo? Bakit hindi mo saluhin? Sigaw ni Elohim. Sabay hagis ng hawak nitong espada. Nagkukumahog naman si Arturo na saluhin yun. Ngunit lingid sa kalaman ng mambabarang na yun ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Nang malapit ng mahawakan ng mambabarang ang espada, bigla itong tinamaan ng kakaibang liwanag mula sa kalangitan at pagkababa ng espada mula sa itaas, direkta itong tumama sa katawan ni Arturo. Nagliwanag ang buong paligid. Nasipat na Elohim na unti-unting natutupok ng puting apoy ang katawan ng mambabarang. Sumisigaw ito. Pilit inaapula ang apoy. Ngunit kahit tumalon na ito sa sapa, hindi napatay ang puting apoy. Natupok ang katawan ni Arturo sa ilalim ng sapa. Matapos ang kaganapan, nagising si Mang Basilio. Gamit ang pambihirang kakayanan ni Sura, binura nito ang alaala ng matanda tungkol sa nangyari mula umpisa hanggang sa matapos ang labanan. Matapos yun, nagtakbuhan ang mga alipores ni Arturo. Hindi na ito hinabol pa ni Rebos at Sura. Sigurado silang hindi na babalik ang mga ito. Bumalik sa normal ang buhay ng mag-ama. Wala naman masyadong kakaibang nangyayari sa lugar. Ngunit may iilan pa ring aswang na sumasalakay sa kanila. Ngunit mabilis itong napapatay nila Rebos at Sura. Magpas hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng matanda ng si Elohim ang mga pangyayari sa nakaraan. Simula nang makuha si Rebos at Sura na alaga ng diwata. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.